Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan natin ang ganda nito. Eto, ang bagong pasabog ng ating puting kabayo. Oh, makinig kayo mga didilis, higit sa lahat ay sa mga miyembro ng kulto. Pakinggan ninyo itong mabuti sapagkat ito ay malaking insulto sa inyo, no? Okay guys, ito ang kwento sa atin ng ating puting kabayo. Okay. Natatandaan nyo pa ba nang si Inday Sayad ay nagdeklara na siya ay tatakbo sa pagkapangulo? At pagkatapos niyang magdeklara, ay sinabi niya na meron na siyang napupusuang magiging vice president niya. Okay? Actually, kinausap na niya ito, okay? Sabi nga ng ating puting kabayo, planchado na ito na talagang magiging tatakbo ito as vice president ni Inday Sayad, okay? So, ang tinutukoy natin dito, itong si Marco Tae. So, ngayon guys, ito ang twist. Alam nyo ba na nang sampahan ng ombudsman itong si Marco Tae, akala ko, tayo na ang pinakamaligayang tao sa mundo, no? Akala ko, tayo na ang pinakamasaya. Aba, nagulat ako ang sabi ng puting kabayo, may mas masaya pa daw sa atin. Aba, at sino ito? Sino ang mas masaya sa atin? Ang mas masaya pa pala sa atin. Ito, makinig kayo mga didilis, ha? Mas masaya pa sa amin, ha? Nang makasuhan itong si Marco Tae ng ombudsman sa Sandigang Bayan, aba, ang nagtatalon sa tuwa ay ang mga mapagpanggap at mapagkunwari. Nakakampi ni Marco Tae at kasama sa may Sayad Black na walang iba kundi si Aimee Mangabarena at saka itong si Auntie Petra. Yes! Sila ang naging unang mga pinakamasayang tao pala. What the heck, oh? Mga didilis at mga miyembro ng kulto na mga miyembro ng kulto, makinig kayo. Isipin ninyo kasama ni Marco Tae, kunwari lang pala ang mga ito. Bakit ko sinabing sila ang pinakamasaya? Ang sabi ng ating puting kabayo, no, matagal na pala nitong nililigawan itong si Inday Sayad at pati si Barbie na kung sino man ang tatakbo sa kanila bilang presidente sapagkat hindi nila hawak ang mangyayari. Sapagkat alam nila, sa pagkakaalam talaga nila, talaga si Inday Sayad ay hindi na makakatakbo sa pagka-presidente sa 2020 dahil damaged goods na ito. Kahit pa sabihin mo na hindi pumabor sa kanya at kulangin ng numero sa 16 o kaya hindi siya tuluyang ma-convict, damaged goods na ito. Kaya nga ang tatakbo talaga ay si Barbie Basti. Ngayon, ang option din ni Barbie Basti pala at ang napag-usapan na ang tatakbo talagang vice presidente ay si Marco Tae rin. Kaya nga 'di ba, ang best friend ni Marco Tae, ang kaibigan niya na walang iba kundi si Mike Diferencia ay nasa panig nitong si Barbie. Kasi nga nakaset up na sila na si Marco Tae tatakbo bilang vice president. Ngayon, itong si Aimee Manga at si Auntie Petra rin pala tawag dito? Hindi lang interesado, talagang inaasam-asam rin nila na sila ang mapili bilang vice presidente tatakbo. So, ibig sabihin, nakikipagpaligsahan sila dito kay Marco Tae at nakikipag-agawan, no? Na sila ang mapili. Kaya pala ganun sila, pabida-bida. Kaya pabida-bida sa rally, pabida-bida sa Senado. Hindi nyo napansin? Yang tatlong yan lang ang laging pabida-bida. Kasi silang tatlo ang nag-uunahan. Kaya lang, lamang na si Marco Tae dahil pinili talaga na siya ni Inday Sayad. At kung ano yung pinili ni Inday Sayad, ang sabi na rin ni Barbie, yun na rin ang preferred nila. Ngayon, dahil sa pagpili ni Barbie Basti rin kay Marco Tae na siyang tatakbong busy niya, aba, di ba? Kaya itong si Mike Diferencia dito dumikit kay Barbie. No? Kaya nga nagkaroon ng tatlong faksyon, di ba? Yung Sara All, itong sila Pokis na mga tauhan naman ito ni Iyutman. At saka itong sila, itong 18 Marites kasama itong anong pangalan ito? Mike Diferencia, itong sila Paras, di ba?
lahat yan ay nakadikit ay kay Barbie Baste. So, ngayon, ano? So, nag-aagawan ang tatlo. Ngayon, dalawa na lang silang mag-uunahan. Kaya tuwan-tuwa sila nang si Marco Tae ay idinimanda. At alam nila na itong si Marco Tae ay hindi na makakalabas kahit pa sa 2028. So ngayon, silang dalawa na lang ang magbibida-bida. At silang dalawa na lang ngayon ang nag-uunahan kung sino sa kanila ang mapipili na tatakbo sa pagka-vice presidente. Kaya hindi tayo magtataka, darating ang araw, yan dalawang yan ay magbabanggaan. Dahil parehas traitor yan eh. Diba? Alam naman natin yun eh, parehas traitor yan. Kaya huwag tayong magtataka na at magugulat na yan dalawang yan ay biglang magsisiran, magkakainan yan. Yun pala ang tunay na na dahilan at napakaliwanag. Kaya pala laging pabida-bida lang ay yung tatlo. Yung pala ay nag-uunahan sa pagka-vice presidente. Pero yung sinasabi ni Inday Sayed na napili niya si Marco Tae pala yun. Maliwanag si Marco Tae yun. Kaya ang sabi ng puting kabayo, tuwan-tuwa daw si Auntie Petra at tuwan-tuwa si Amy Mangga. Dahil nga, nabawasan sila ng kalaban. Oh, mga kulto akala ninyo kakampi si Amy Mangga at si Auntie Petra. Sila ay tuwan-tuwa. Pero asahan natin ang kanilang magiging mga optics. Siyempre magpapanggap yan mga yan na kunwari galit. Magpapanggap yan na kunwari sila ay sumisimpatya rito kay Marco Tae. Siyempre optics lang yon. Pero ang katotohanan, tuwang-tuwa pala sila. Ngayon, si Barbie Baste, walang tiwala kay Amy Mangga. kaya si Amy Mangga mukhang wala na sa equation. Mukhang maisang tabi. So, ang pag-asa, mukhang ang malaki-laki ang nangangarap at may pag-asa pa ay si Auntie Petra. Pero pangarap pa lang niya yun sapagkat mukhang ayaw din dito. Hindi rin siya gusto ni Barbie. Pero tingnan lang natin, Okay? Ngayon, eto pa. So, sabi nga, noon, kung tandaan nyo, noon pa, 2024 pa yata, sinasabi ko, 2025, no? Sinasabi na natin, nasa, pa lang, second quarter pa lang ng 2025, sinabi na sa atin ng puting kabayo na si Bongo ay tatakbo yung pagka-presidente. So, ngayon, hindi na babago. Si Bongo ay tatakbo pagka-presidente. At ang kanyang magiging vice kung sakasakali, siyempre, ibuko na natin ngayon pa lang. Mukhang pinagpipilian ay si Kambing Nana o kaya ay si Ipe Bengador. Kilala niyo ba si Ipe Bengador? Oh, di ba si Philip Bengador. So kaya tahimik lang si Bongo, pero yun ay kung hindi pa lalabas ang kanyang ICC at siya ay magkakaroon pa ng pagkakataon na makatakbo sa 2028, talaga tatakbo siyang presidente para matakasan ang sakaling paglabas sa kanya ng warrant ng ICC. Yun ay paunahan. Kung hindi pa siya malalabasan hanggang 2028, mahaba-haba pa yung panahon. So, mukhang malabo na rin yun. Pero, yun pa rin ang plano. Kaya si Robin ay wala sa equation nitong si Barbie, di ba? Kasi nga, ito ay nasa panig ni Bongoloid, no? So ngayon pinagpipilan sila sino man kay Kambing Nana o kay Philip Bengador. Ang saya, di ba? So ngayon, abangan natin ang mga susunod na kabanata. So kaya ngayon, abangan natin pagdating ng panahon ng pag-aaway nitong si Auntie Petra at saka nitong si Mangga Barrena, okay? Amy Mangga Barrena, okay? So, yun lang. Sa mga buong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!